Magandang araw Las Vegas, magandang araw Philippines, magandang araw world. Ako po si Maru Pahati Sarne at ngayong araw na ito dito po sa Radyo Klinika, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa mga dahilan kung bakit nabubulag ang isang tao. At kasama po natin ang ating kaibigan, napakagaling po na ophthalmologist dito po sa Pilipinas. Wala po iba kundi si Dr. Joseph Inky. Doc, hello, hello! Hi, good evening. Good morning yata sa Amerika, no? Yes, oo. Hindi, good morning Anyway. sa atin, good afternoon sa kanila. Okay. Oo. Good afternoon sa mga Oo. nakikinig. Oo, anyway, Doc, ngayong araw na ito nga yan ang pag-uusapan natin sa unang Mm. pagsasahimpapawid ng Radyo Klinika muli dito sa Ah, PHLP. Yung tungkol dito sa mga dahilan ng pagkabulag. Kasi ang yes. sabi po ng ano ng mga kababayan natin, no? Syempre ito ang pinaka-fear po nila yung sila ay mawawala ng paningin. Ano ba ang mga Tama. dahilan bakit nabubulag ang isang tao na hindi naman siya ipinanganak na bulag? Mm. Dito sa Pilipinas, ang number one cause ng pagkabulag, pag sa elderly, it's always cataract, no? Yung katarata. Ito kasi hanggang ngayon hindi pa alam ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng katarata isang tao. Basta pag tumututong sila ng pagdating ng senior citizen, doon na po nag-i-start yung cataract eh. Madalas po kasi ito napapabayaan since sinasabi nila, oh, grado lang sa mata, hindi nagpapa-check up. Usually pupunta ang pasyente sa doktor, medyo malala na. So pag ganun, wala nang choice kundi operasyon na. Tapos doon sa mga kababayan natin na hindi masyadong wala masyadong kaya, pinababayaan nila hanggang sa tuluyang mabulag. Kaya yun ang number one cause dito sa ating bansa, ang cataract. Pero ito ay dahil lang sa nag-eedad, ang katarata. Yan ang number one cause. Pero nowadays, I have seen patients na at a young age nagkakaroon ng cataract. Ang number one cause dyan is diabetes. Kasi sa ngayon, sa mga kinakain ng mga tao, may mga juvenile diabetes na rin, maaga nagkakaroon ng cataract. Meron din kasi tinatawag na diabetic cataract. As early as 30 years old, may mga na-operahan ako ng mga diabetics. Talaga? Talagang as in full-blown yung cataract nila, Dok, yung hindi yung nagsisimula pa lang? Ha? Mabilis ang formation ng cataract pag diabetes. Talaga? Kung sa elderly, it takes years para mahinog, di ba? Sa Oo. isang diabetes, sometimes months lang, hinog na kagad. Ano ba nangyayari dyan, Dok? Ano yung pumapatong dun sa ating mata? Bakit hindi tayo nakakita pag nakakakatarata tayo? Usually, mga protein deposits yun na nag-accumulate to sa, ang lens kasi natin it should be transparent or parang crystal, tagusan yung liwanag. Pero Mm. pag nag-accumulate yung mga protein na to, namumuti siya. So pag namuti yung lens natin, hindi na makakapasok ang liwanag. Common complaint ng pasyente, maulap, parang smoky yung paningin nila. So talagang pag-edad, tsaka diabetes, pagtaas ng blood sugar ang dahilan. Hindi dahil sa smoker ka o kaya yung diet mo. Hindi. It's more on diabetes and ano. Sometimes steroid intake, proven na yung mga nagtitake ng steroid, yung mga asthmatic, Steroid. na matagal na gumagamit ng steroid. Sometimes yung mga bodybuilder, may mga Oo. na-opera na ako mga bodybuilder, nagsasaksak ng steroid. At Yes. an early age, nagkakaroon sila ng cataract. So yun yung Naku. mga medyo hindi ganun ka-common, pero it's possible. Oo. Pero do, kung kunyari maoperahan na, bakit Hmm. linaw uli ang mata? Matatanggal yung ulap na yun, yung lambong sa mata. Usually, pag sa mga elderly, medyo maganda naman yung prognosis. As high as 80 to 90% talagang bumabalik yung dating linaw. But when it comes to mga diabetes, kasi hindi lang kasi cataract yung problem. Sometimes yung retina nila, may mga pagputok na rin ng ugat, pagrupog ng ugat. Oo. Siguro kung isa kang diabetic, nagpa-opera ka ng catarata, I would say around 60 to 70% lang yung chance na manumbalik yung dating linaw. Dahil may iba pang mga problema yung kanilang mga Yes, mata. may iba pang problema. Oo. Yes. Pero kung kunyari rin, malabo dati na yung mata mo bago ka nagkakatarata, hindi rin basta makokorek yun unless na lagyan ng grado yung lente na ipapasok sa mata mo. Yes, tama ka. Yung lente kasi pinapasok natin, sinusukat muna natin yung grado noon para as much as possible kung kakayanin hindi na magsasalamin yung pasyente after Mm. maoperahan. So kahit yung reading, Dok, hindi na sila magsasalamin pag napalitan. Yes, meron na kasi ngayon mga bifocal na kung na lente, parang doble vista. No. So, pang far at the same time nako-correct na rin yung pang near. So, no need for glasses. Pero mas mahal kapag gano'n na merong Yes, yes. Definitely medyo costly siya.
Oo, pero magkano ba yung basic, yung kunyari basic na lente lang yung ilalagay sa kanila? Usually ba anong range Mm. niyan? May mga yung mga mumurahin siguro between 3 to 5,000. Yan yung Oo, pinakamura na po, yung so kung pinaka-basic na sasagot yon. talaga ng PhilHealth pag dito sa Pilipinas yan at PhilHealth, Kaya, kaya. oo, Mm. oo. Oh, pagkatapos sa pero ano yun, Doc? Long lasting naman yun. I mean, hanggang sa tumanda na sila, ayos pa rin yung Well, kanilang lente na well, yun. kasi ano yan eh, you get what you pay for eh. So, hindi ganun kaganda yung ano, even kahit maganda naman yung pagkaka-opera, pero sometimes it Benta, doesn't last that long. yung kalidad Mm. ng lente. Oh, Right. Mm. oo. Okay, pero Doc, bakit yung iba, kinukwento nila na lumalabo uli yung mata nila after cataract operation? Yung mga after several months or years na sila ay na-cataract Mm. operation, oo. Oh, sometimes yung capsule kasi, yung pag inopera ka, 'di ba, may tinanamin ka ng lente, no? Parang may supot 'yan na pinaglalagyan ng lente. There are cases, especially sa mga diabetic, na namumuti po yung lens na yun. So, ang ginagawa natin sa ang tawag po namin is secondary cataract. Okay. So, naoperahan na, parang bumabalik yung cataract. So, madali lang naman remedyohan. Meron tayong tinatawag na YAG capsulotomy, isang uri ng laser yun na lilinisin lang naman yung lente, and it would be parang bagong opera ulit, malinaw na uli after doing that. Pero hindi na uulit yun, o uulit pa rin dahil diabetic siya. Hindi na, one time lang naman yon. So once nalinis yon, pang matagalan na po yun. Okay, oo. Tapos yung iba daw sabi nila, nawawala daw sa place yung lente nila, yung inilagay. Anong nangyayari doon? Bakit nawala sa... Oo. Usually, trauma yung most common case. So, kasi pag alam mo, nakatanim na yung lente, may Mm-mm. mga certain precaution talaga. Tapos, may mga pasyente kasi medyo sometimes pasaway, they engage into sports, nasisiko yung mata nila, Oo. nadidislocate Kaya po yung lente. nakipag-away. O yun, yung mga gano'n, nasampal, yung mga gano'ng senaryo. Nasampal. So, pero may mga ganun, napaaway, na natamaan ng kung anong bagay, ganun. Hmm. Pero pag ganun, ooperahan lang, sisentro lang naman yung lens. Oh, tapos balik na uli sa dati. Pero hindi ka Yes, nabulag. balik na. Hindi ka nabulag basta ma-address yung cataract mo. Maayos naman yun. Oo, makakita ka na. So, Makakita ko. sabi nila, Doc, aside from cataract, minsan meron pang kamag-anak na glaucoma, nagkaka-glaucoma rin sila. Bakit nangyayari Actually, ito? yan, oo, yan yung pangalawa. Number two cause, number one is cataract, number two is glaucoma, no? Mm. Glaucoma is, parang tawag nito, alta pressure sa mata eh, mataas yung pressure sa mata. Actually, mas nakakatakot yung glaucoma for me ha, kasi sometimes asymptomatic ang isang taong pasyenteng may glaucoma eh. Madalas may Symptoms. konting sakit-sakit ng ulo, kala nila migraine, yung pala sumusumpong na yung glaucoma, pagpunta sa doktor, madilim na yung paningin. Irreversible yung damage ng glaucoma. Unlike cataract, pag na-opera ka, balik yung dating linaw eh. Pero Mm-mm. pag late na na-detect ang glaucoma, pumunta sa doktor, yung pasyente, madilim na yung paningin, kahit na anong gawin ng doktor, kahit i-laser or bigyan ng gamot, hindi na babalik yung dating linaw. So, mas ano siya, mas nakakatakot. Pero hindi naman dahil nagkakatarata ka kaya ka nagka-glaucoma. Hindi ganon. Hindi naman sila always magka-partner. Meron, pero although may cases po na tinatawag na phacomorphic glaucoma, Hmm? na sobrang laki ng cataract, bumabara na po siya sa loob ng mata, nagkukos siya ng glaucoma. So, dalawa na yung sakit niya, cataract at glaucoma. Yung mga ganong kaso, ini-emergency operation po na. So, bukod doon sa inopera mo na yung katarata niya, paano yung sa glaucoma? Ino-opera rin ba yan, Doc? Once naman natanggal mo yung nagkukos ng pagbabara, which is yung masyado ng kumapal na lente, mariresolve na rin po yung glaucoma at the same time. Okay. Oo. Pero kung isang separate na kaso, itong glaucoma, iba rin ang Mm-hmm. gamutan doon. Usually we do lasers for glaucoma. Pag cataract kasi opera eh. Pag glaucoma, kaya na po ng mga lasers yan. Okay. Pero ba't yung iba, sabi nila, Doc, parang eye drops lang ang inilalagay, ang ipinalalagay sa kanila. Yes, it would depend. May stages din yung glaucoma actually. Pag Mm. early stages, kaya pa ho ng mga pamatak. Pag late stages na po, medyo hinahabol na natin yung paningin, we do laser na po. Oh, okay. So, saan naman ang gagaling ang glaucoma, Doc? Ang documented pa lang naman na possible cause ng glaucoma is hereditary, namamana. Hmm. Although I've seen cases na wala namang family history, nagkakaroon din ng glaucoma. Makipot yung daanan ng tubig sa mata. Parang ganun.
So anatomical ang dahilan, yung Correct, anatomical. yung pagkakabuo sa kanila. Nagkaroon Parang gano'n. oo. Ba't hindi nakikita yon nung bata pa sila, Dok? Hindi kasi naman routine na tinetest for glaucoma ang lahat ng tao. So usually mga may hereditary factor, we do some several tests. Lalo na meron tinatawag na perimetry. Perimetry is a glaucoma screening procedure. Mm. Ina-advise natin yan sa mga taong may family history ng glaucoma. So para ma-detect na mas maaga. Ano yan, parang sinusukat yung ano niya, yung pressure ng mata, ganun ba yon? Hindi, yung perimetry, i-check niya kung meron ka ng portion ng paningin mo na may nagdidilim na. Para ikukulong ka sa madilim na kwarto, tapos there will be flashes Mm. of light na i-ano sa mata mo, tapos Mm. kailangan ma-detect mo lahat ng mga lights na yun. Oo, kung Parang, nakikita mo yung lahat ng flashes na yon sa so, pamugat kung saan siya mag-flash. yes, parang Oo. ganon. Oo, kasi sabi mo nga, Dok, ang glaucoma, parang nagnanarrow yung paningin hanggang Tama. O, parang parang tunnel vision ang tawag namin doon eh. Yung periphery, yung paningin sa gilid, yun yung unang mm. nabubul. Oo, pero kung kunyari makita na gano'n na, yun na, kumikipot na yung kanyang paningin, nag-tunnel vision na siya. Nare-reverse pa ba yun, Dok? Ah, Unfortunately, pag gamit tunnel vision ka na, medyo late stages na yon. We Oo. can still control the progress of glaucoma, pero hindi na natin ma-reverse yung mga na-damage. So, ibig sabihin, Dok, kapag nakakaranas sila ng mga migraines, paulit-ulit, hindi pala dapat yan basta ipagwalang bahala. Yes, oo. Baka may nagsisimula na yung glaucoma. Siguro sa mga tao madalas sumasakit ng ulo, better yet, magpa-check din sa Na ophthalmologist. dun sa kanilang mata, oo. Okay. So, Opo. pero bukod doon sa sabi mo nga pwede namang i-laser yan. Kapag ni-laser sila, Hmm. hanggang saan lang yung makikita nila kung kunyari nag-tunnel vision na? Usually, laser would stop the progression of glaucoma, Oh, pero okay. hindi na may i-reverse yung na-damage na. So talagang tunnel na yung vision niya. Pero at least may nakikita Ano? pa. Oo. O may naisalba pang konti yung gitna. So mahirap Hmm. mag-drive yun, no? Kasi kailangan nakikita mo itong mga... Oo, yung sa side mirror, di ba? Oo. Mhm, hindi mo correct. Kung paano hindi na sila makaka-function normally ng mga dati nilang ginagawa? May disability na. Kaya kasama na ngayon sa PWD yung mga tao may glaucoma. Ay talaga, Dok? Oo. Kasama na sila. Mm. Pero bakit dumarating doon sa tuluyang pagkabulag ang may glaucoma? Usually negligence pa rin yung ano number one factor kung bakit na natutuloy sa pagkabulag kasi binabaliwala nila yung madalas na pagsakit ng ulo, yung parang nagdidilim yung paningin, binabaliwala nila, pumunta sa doktor, hindi na ma-reverse. Natutuloy yan sa pagkabulag. Oo. Okay. Anyway, may nabanggit ka rin isa pa, yung diabetic retinopathy. Nasabi mo nga, Yes. oo, nangyayari ito doon sa mga Mm. may diabetes at Mm. bukod doon sa katarata, pwedeng meron ding pagputok ng mga ugat sa mata. Bakit pumuputok Yes. mga ugat sa mata? Oo, yung diabetic retinopathy kasi ang damage naman yan yung sa parte ng likod ng mata which is the retina. No? Mm-mm. Yung retina kasi natin, it's composed of maraming malilit na blood vessel na ugat. Pagka tayo may uncontrolled diabetes, yung mga ugat na yan ay nagkakaroon ng mga bara, eventually rurupok yung ugat natin at puputok. So pagka nagkaroon ng pagputok ng ugat, babaha ng dugo sa likod ng mata natin, yun yung magbablock o magkukos ng pagdilim ng paningin. So, ganun din, katulad ng cataract, there are several stages din ng diabetic retinopathy. Mhm. So, paano? Pero merong solusyon, merong mga ginagawang operasyon ba dyan, Dok? Meron, depende rin sa stages. Pag early stages, possibly, usually diet lang, may mga pamatak. Late stages, nililaser po natin. Siguro yung end stage, yung talagang medyo malala na, pag nagkakaroon na ng punit ng mata, that's the time we do operation. So, tinatawag na Nagkakapunit ang mata? vitrectomy. Yung retina? Punit? Retinal detachment. So, Oh, pag nagkaroon ng retinal detachment, dahil sa malala, marami nang nasira mga ugat, ayun po, ini-emergency yun, operahan talaga. pag nagkaroon ng retinal detachment, di wala ka na makikita. Tama ba, Dok? Parang ang description ng mga pasyente, parang may kurtina na biglang tatakip sa paningin mo. So, pagka Mhm. ganun, medyo red flag na yon. Kailangan Oo. matulog agad, maoperahan.
So ano-anong unang mga simptomas na pwedeng meron ka ng diabetic retinopathy? Early symptoms, yung floaters, no? Ang complaint ng pasyente parang may lumulutang na itim-itim sa mata nila. Kaya Mhm. pagka nakakita ko ng floaters, yung sa mga pasyente natin, especially sa mga diabetic, huwag pong baliwalain. Pwedeng early stages na po yan ng retinopathy. Mm. Usually naman pag malala na, ayun na po yung halos itim na lang yung nakikita. O Wow. pagkaharap mo yung pasyente, o yung mukha hindi raw nakikita, parang may black. So pagka Oo. ganun, medyo hindi na maganda, late stages na yun. So hindi yun nag-heal naturally, ah? Kailangan talaga ipatingin sa ophthalmologist. Kailangan. Kahit bumaba na yung blood sugar, kinaklaim ibang pasyente, ito, bumaba na yung blood sugar ko, ba't ganun pa rin? Mm. Yung damage caused by retinopathy, kahit bumaba yung blood sugar, naiiwan po yan. At saka kahit na ano na sila, na laser na for diabetic Yes, retinopathy, pwede pa rin correct. magkaroon ng Pwedeng retinal umabot yan detachment. kung pangit pa rin yung control mo ng blood sugar. May mga pasyente akong dalawa, tatlo, hanggang apat na beses na laser. It's Mm. possible. Wala bang pwedeng inumin na gamot para ma-prevent itong pagputok ng mga ugat? Aside from kontrolin yung blood sugar. We usually give mga dietary supplement, mga pampatibay ng ugat, pampakapal ng ugat, pero hindi pa rin siya ganun ka-effective eh. So it boils down pa rin doon sa pagbagsak Control. ng blood sugar. Oo. Yung pa rin ang number one. Oo, kung iba ang naapektuhan sa kanila, kidneys nila, 'di ba? Kapag sila may diabetes, merong iba Tama. naman ito, yung mata ang tinatamaan. Oo. Correct, correct. Oo, talaga nga napakalaking ano talaga no, responsibilidad para sa ating sarili, yung pinapatingnan natin at pumupunta tayo kaagad sa doktor nung hindi pa Tama po. malala yung ating mga simptomas. So kung diabetic ka, Correct. Dok, tuwing kailan ka dapat nagpapatingin sa ophthalmologist para matiyak na maayos yung mga mata mo? We recommend every 3 months. Mm. Ganun kadalas. Masilip man lang namin yung retina just to check na everything is okay. 3 months is okay na po. Mhm. Okay. Okay. Ngayon na ano pang iba pa na pwedeng maging dahilan ng pagkabulag, Dok? Ang isa pang common yung AMD or age-related macular degeneration. Although more ano talaga to, elderly talaga just from the term itself. Eh. Ang nakakatakot kasi sa AMD, wala siyang treatment eh. Usually we give mga vitamins lang para ma-prevent yung paglala, pero pag late na rin natingnan, katulad ng mga ibang sakit, it can lead to total blindness po. Usually AMD 75 years old and above, madalas tayo nakakakita. Ano yan, lahi-lahi rin, Dok, na kaya nagkakaroon ka ng AMD? Hindi siya hereditary factors eh. Oh. So usually early detection makikita pero hindi naman lahat Oo, it's kasi madala siya sa mga Caucasian, sa mga Amerikano, sa mga ano, buti na pero lang sa ito, Asian hindi Amerikano. siya ganoon ka common. Siguro baka may it has something to do with race dahil common siya sa mga Oh, ano sa oh. mga Caucasians. So ano yung mga unang simptomas naman na may AMD ka na? Scotoma, yung parang may paggalba magkaharap tayo, nag-uusap tayo no. May Mm-mm. portion ng mukha na hindi nakikita, parang may nakaharang na itim. Yan Mhm. yung most common symptoms. Oh, wow. Oo. Okay. Ito pa ang isang tinatanong na ating mga kababayan, yung pagsusuot daw ng contact lens. Totoo ba na Mm. pwede itong makabulag kung kunyari hindi mo inaalis kahit na dapat inalis mo na lalo na kapag natutulog ka? Oo, pag natutulog, oo. Documented na talaga yan. Ang most common na complication ng pagsusot ng mga contact lens, irregardless kung yung may dekulay lang, may Mm. grado, ay infection. Yung infection kasi nagsiset in yan kapag natutulog tayo. So, syempre, nakapikit tayo, nakasuot yung contact lens natin, nawawalan ng oxygenation yung mata natin eh kasi Mm. nakasara nga. Tapos doon nabubuhay yung mikrobyo pag wala siyang oxygen. Doon siya kumakalat. Nakatakip pa yung contact Kaya lens. So, oh, dun sa cornea. pag sinat mo, infected na, medyo hindi na maganda. I've seen patients na once lang silang natulog na suot yung contact lens, the following day, may mga nana na yung mata, matindi na yung Bilis. keratitis. Wow. Ang bilis, yeah. Oo. Alam mo, isang artista Yeah. ang nangyari sa kanya yan eh. Pumunta raw siya sa parang market dyan sa Hong Kong. Mm, Pagkatapos okay. biglang parang merong na pumasok sa mata niya, napuwing siya. So, Oo. kinusot niya yung mata niya. Tapos, nung pag-uwi Mm, raw niya, sobrang pagod niya.
Hindi na niya tinanggal Nakatulog. yung kanyang Naku. contact lens. Nakatulog siya. Tapos, paggising nga raw niya, yun, maga-maga raw mata niya. At Mm. nandun ang doktor dun sa Hong Kong na at sinabing, Ah, you're going blind. Ganun lang daw sinabi sa kanya. oo. Kasi puro nana. Meron kasing mga mikrobyo na, lalo na yung tinatawag na Pseudomonas, is a kind of mikrobyo na sa mga contact lens user. Mm-mm. Kaya niyang i-penetrate, butasin yung cornea in a few hours time. Wow, ang galing Ah, naman. Ganun siya kabagsik. Oo, Mm. oo, oo. Baka Grabe. ganun yung mikrobyo tumama sa kanya. Oo nga eh. Pero, umuwi siya ng Pilipinas kasi nga hindi siya makapayag doon sa sinabi ng doktor na siya ay Oo. mabubulag. Alam mo, dito sa Mm. Pilipinas niya nakita yung solusyon. Nagpa-corneal transplant siya, Dok. Yes, that's the only solution. Pagka nasirang cornea mo, it would leave a permanent scar. Corneal transplant na lang yung natitirang solution. Oo, Ang pero hirap pa naman yung eye bank natin. Ang haba ng pila niya. yun, Nag-isa lang eye bank sa buong Pilipinas eh. kaya nga, So imagine yung pila, yung agony, tapos hindi naman lahat ng tao willing to donate their cornea, di ba? mm. O yun na nga eh. Samantalang ang cornea pala, pwedeng kunin kahit sa mga namatay na. Hindi katulad sa Right. kidney, iba na nakikipaghabulan tayo na meron pang dumadaloy na dugo sa kanya. Eh yun pala kahit Opo, oo nasawi na, pwede pang i-donate ang cornea at may makikinabang na taong pwede. nangangailangan nito. Oo. So Tama po. marami ba, Doc, ang nasisira ang cornea? Madami, madalas ka akong makita sa mga young age, sa mga bata. Kasi Talaga? yun yung gumagamit ng mga dekulay na contact lens eh. Sa So, contact lens talaga? Wow. ang dami, kawawa. Wala. Nire-refer ko na lang sa iBank para pumila, makapag-research ng cornea, ganun. Ang hirap. Wala na, peklat na eh. Oo nga. At yung iba naman, pag nakipag-away, nasusuntok daw, di ba, Dok? Tapos, Yes. oo, yung isang artista naman, ang nangyari sa kanya, natusok siya ng stick nung kanyang Oh, kapatid. wow. Kaya lang yung sa kanya, hindi na nakorek kasi nga, nung bata pa lang siya, hindi kaagad Oo. napunta sa doktor, no? Nasayang, Oo, pwede pa rin pabayaan. na maagapan. Pero kaya yan, Mm. mag-ingat po tayo kahit siguro Dok yung mga naghahalaman lang, di ba? Yung Ah, matatalsikan yes. ng soil, oo. Correct. Kasi Tama. meron kami tinatawag na fungal keratitis, yung amag, fungus. Nakukuha sa halaman yan eh. So, pag tumama yan sa mata mo, ganun din. Para ka na rin nagsuot nung contact lens, ganyan din epekto. Pero ang fungal keratitis, mas mahirap siyang i-treat kaysa sa mga bacterial viral kasi walang commercially available na antifungal na pamatak. Sometimes tinitimpla pa natin yan. Oh, wow. Mm. Takot naman yun. So, pwede makabulag yan, yung fungal keratitis. Yes. I have Wow. cases na ganyan. Minsan nire-refer ko pa sa PGH, that's para timplahan lang ng gamot na antifungal dahil hindi siya commercially available. Ang hirap pala nun, ano? So, saan pwede manggaling ang fungus? Diyan pag kunyari nga, Sa naghalaman. branches ng halaman, Wow. mga ganun. So Ah, yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim ng mga oo. palay, bigas, pwede rin Oh, magkaganyan. wow. Oo, how about sa mga pets mo? Sa mga animals na kasama mo sa pagtatanim? Nakukuha mo Pets, din. no, hindi masyado. More on parasitic kasi ang pets eh. So hindi siya wala masyadong infection caused by parasites sa mata. Okay. Oo. Pero ito pa, yung mga palaging naka-expose yung kanilang mata sa liwanag, katulad nito, mailaw dito sa akin. Ayan. Pwede ba yan? Dry eyes ang most common problem sa mga lagi naka-gadgets. Mm-mm. Siyempre pagka minsan tutok ka sa gadgets natin, you forgot to blink eh. Hindi ka kumukurap, so Mm. tendency hindi nawawet yung mata mo, nagda-dry yung eyes na. Sometimes nagkakos ng mga malilit na abrasion o gasgas sa cornea. But Ah, it can be easily resolved. Ano lang siguro, bawasan yung gadgets number one, oo. tapos mayroong mga artificial tears naman na pwedeng ipatak Oo. to Tapos solve the kung sobra exposed ka naman sa araw, mag-sunglasses ka lang lagi. sunglasses can help. Yes, tama Mm. po. So, Doc, papayuhan mo nga yung ating mga kababayan. Anong gagawin nila para maiwasan na dumating sa pagkabulag ang kanilang mga mata? Well, kahit naman sa anumang sakit, early detection pa rin yung key para ma-prevent yung blindness. So, when it comes to glaucoma, if you have family history,
At kahit bata pa po kayo, magpa-check kayo sa ophthalmologist. Sometimes we order some perimetric test para ma-screen natin. Sa mga younger age naman, yung mga mahilig mag-gadgets, medyo bawasan natin kasi may studies na talaga nagkukos siya ng mataas na nagkukos ng grado, Mm. astigmatism can be caused of too much use of the gadgets. Although hindi naman siya nakakabulag, pero syempre, hanggat bata pa, sanayin natin na alagaan yung ating mata. No? Tapos sa mga elderly, AMD, nabanggit ko kanina, above 75 years old, siguro we have to check for AMD. And syempre, cataract, when we reach the age of senior citizenship, we have to consult yung ophthalmologist para makita natin kung may nag-start na cataract. Pag mali pa yung cataract, hindi pa kinakailang operahin yan, baka meron pa tayong mga eye drops na pwede ibigay. Pero pag malaki na, baka kailangan magpa-opera. Pero modern na po ngayon. Huwag kayong matakot magpa-opera. It would take around 30 at the most 45 minutes. Local anesthesia na lang. Sandali lang po maibabalik sa dati yung paningin nyo. At walang tahiyan. At walang tahi. Yes, it's Oo. sutureless. Sutureless. Oo. Mm. Walang injection. Pamatak lang yung anesthesia. So, wag matakot magpatingin sa opta. So saan ka pupuntahan, Dok? Lalo na ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas or baka yung mga gustong umuwi dyan sa US, saan ka hahanapin? Yes, yung aking clinic ay sa Valenzuela City. Ang complete address is Inky Multispecialty Clinic, Kilometer 14, Barangay Malinta, Valenzuela City. Pwede kayo tumawag sa telephone number 8283-9126 para magpaset kayo ng appointment. Nandun ako tuwing Monday, Wednesday, Friday po. Doc, thank you so much. Maraming You're salamat. welcome. Na-miss kita. Oo, na-miss din kita, Doc. Salamat. Ulitin Ibinahagi natin to. ang inyong Right. kaalaman sa lahat ng ating mga kababayan in and out of the country. Maraming salamat, Dr. Joseph You're Inky. welcome. Thank you so much. Ophthalmologist. Thank you, Doc. At syempre, Bye-bye. kaibigan, ako po ay nagpapasalamat din sa inyong lahat na lagi kayo nakatutok dito po sa Radyo Klinika sa PHLV Radio. Ako naman po, si Maru Pahati Sarne. Goodbye!